Tanaw sa Asinso Sam's News Channel, sa Misamis Observer o sa DXDD Radio Campana. Ato location karon niata karon sa opisina no sa ato ang sa ato mga city councilors. Siyempre si City Councilor Cecil Yuko. Din ato siya ma-interview pangayoan nato siya og mga dugang impormasyon pagpasabot aning may kalabot aning mga bago na to mga city ordinance i-amend na to local government code ni kalabot aning City Ordinance number 1287, 1288 ug 1292. Pero unang-una ko share amo kaon imuhang greetings sa nagtanaw nato karon sa TV, sa social media ug sa DXDD. Maayong adlaw kanatong tanan, maayong adlaw sa imuha Sir Bernald ato Sir Leoncio sa ato ang DXDD nga mga partners nato sa media. Og anian na sad ta karon nga mag-updating na sad tag unsay na nga hitabo Sir Bernald no sa ato ang diri sa City Council na nga unsa na ni ato ang mga gipang pasar nga mga balaod gusto sad nato mapahibalo ni sa ato ang katawhan diri sa Osamis. Okay, salamat ko siya no. Unang-una ato ang gusto masayran say sabot aning atong bagong ordinance kaning City Ordinance number 1287 amin nato ato ang health certificates. Sige nato siya ma-explain. Yes, Sir Bernard, good news kaayo ni sa ato ang taga Osamis especially sa business sector no o kaning mga empleyado nato nga mga trabahante nato diri sa Osamis kay aduna tay tulo ka mga updates nga mga bag-o nga ordinansa ato nang gipang natay mga ginagmay nga gipang amed no nga para kini siya makatabang gyud ni sa ato ang mga negosyante. Kini aron mapatuman sad ang national law nato nga kita kinahanglan mo provide ta og ease of doing business sa ato ang lugar para sa ato ang mga katawhan. So diri sa Osamis ato nang gusto i-apply, gusto nato nga matagaan og importansya ang ato ang mga businesses. So mo nang naghimo ta og naatay tulo ka mga adjustments sa ato ang mga past practice or past ordinansa nga ato ang nahimo before no. So number 1 naatay adjustment aning isa ka requirement bitaw ining magkuha bitaw tag business permit. So naama ni requirement dinha nga magkuha og health certificate ang mga empleyado. So with this new amending ordinance number 1287 2023 diri nagaingon nga ang health certificate kinahanglan ni siya sa mga employees sa the following establishments, kaning mga food establishments, dancing schools, hair and beauty salon, massage clinic, hotels and mga lodging houses, boarding houses in ana. Kay before we used to require the health certificate at the fee of 50 pesos and 100 pesos. So total of 150 no kada employee sa tanan-tanan klase nga establishments. So ato ni siyang giayo og tuki, giayo gyud ni nato og study ang ato ang ordinansa and then the mayor nakita niya nga kinahanglan natay ato ang usbon gamay no nga ang ato ra gyung i-require sa health certificate kani ra gyung mga specific nga mga establishments. Kay ang ease of doing business nagaingon man nga dili na ta mo require ana mga papeles nga dili na kinahanglan. Dili na ta mo require og fees nga dili angay. So nakita ni nato nga ari lang ta mo require strictly og health certificate aning mga food establishments nganuman kinsa man ning mga food establishments. So mga restaurants, mga cafes, mga karinderya, canteen, bakery, catering kanang services no nga catering businesses o kanang mga meat shop ingon ana kay nganuman handler man ni sila. Sila man gyud nagbaligya, sila man gyud nagkupot, makakupot man ni sila og mga pagkaon. So diha nato iwasan ang contamination. So gusto nato ang empleyado nga mag-handle ana
healthy sila. Wala sila'y sakit nga gibati, wala sila'y sakit nga makatakod sa lain sa customers. Kani pong dancing schools, kaning mga magtudlog kaning for example mag-hire ta og DI ingon ana. So si instructors dapat na po siya health certificate kay close man sila encounter with the client. So na ay exchange of duol ra ang takod sa kuan ba sa kagaw or sa sakit. Kani pong same with the kanang salon, hair and beauty clinic baron o salon, gani makakita man gani tag mga hairdressers nga ga face mask man gani kay tungod magduol na manggod ang ato ang mga nawong o atong mga ulo ingon ana kaning mga massage because obviously gamasahe gud ka, so naagyud kay kanang contact sa imuhang kliyente. So iwas ta sakit, dapat ang ato ang mga empleyado nagyoy clearance sa ato ang City Health Office nga mga certificates ana nga kinahanglan i-require nila to comply. Same with the hotels, mga boarding houses because ga-receive man sila clients. So in and out ang clients, in and out. So dapat sila pod kuan pod na sila kanang hygienic pod ang mga tao. Base sa itong orinal siya, konsyal, hindi pa itong gi-impose ani na fees matag aning ba? Sa katong naanda nato up to year 2023 na atay charges. In fact na ako'y mga business resibo, business permit resibo nga nakuha nako nga na-compare nako ang 2023 o 2024 because sa 2024 gilimit na lang man nato specifically for this limited for this mga establishments na lang man. So diri sa naisa ka establishments no nga atong 2023 nakabayad siya sa health certificate og 5,050. Bali naa siya 101 ka empleyado. So tanan empleyado niha dry goods ma-assign siya sa dry goods, ma-assign siya sa bodega baron o ma-assign ba siya sa school supplies baron, magkuha gyud siya health certificate. Pero karong 2024 kato sila dili na needed. So atong 2023 nakabayad ning establishments og 5,050, meaning na siya 101 ka empleyado gikuhaan niya certificate nga tag 50 pesos. Karon si empleyado gibayran na niya siya sa ato ang LGU no, inikuha nato, inig-apply nato sa atong business permit. Karon si empleyado mo adto sa City Health Office kay magpa-check up kay kung wa ba ni sila mga sakit no, wala bay gidala, wala pay gipangbati no. So pag abot dito mobayad na pod si empleyado og 100 pesos. So natay resibo ana nga ni bayad ang employer, may counterpart o ang empleyado. si empleyado ning bayad po dito og 100 pesos. So meaning 150 na ang total gasto sa health certificate lang for an employee. So karon giwala na nato na siya kay limited na lang ta sa katong direct gyud nga food handlers gyud no. So kani nga negosyuhan naka-save siya og 10,650 sa katulang health certificate nga na-waive na karon kay wala naman siya gina-require karon. So dako kayo ang diferensya, no? Dako kayo ang diferensya. Naka-save siya og 15,150, sorry. 15,000, a total of 15,150 yang na-save. So, mo na ang napatay daghan mapakita diri nga mga resibo nga nawala na gyud sa 2024 ang katong health certificate. Wala na gina-require ang health certificate. Naiisa dinhi nga sa 2024 ni bayad siya
usa ra man pud iyang empleyado, no? So no matter what size is your business, basta kani siya applicable gyud ni siya sa tanan-tanan nga kining establishments. So iyahang baligya is dry goods, no? Mga kuan ni siya, mga accessories. So isa ra kabuk iyang tindera. Last year ning bayad gyud siya 50 pesos. No, and 100 dito sa City Health. So 150 pesos iyang nabayad for the health certificate nga para sa katong ang empleyado. Sa 2024 wala na ni-reflect. Wala na siya gi-require. So naka-save siya 150. Bukas sabot madaan ang kaning ingon nato obligasyon sa kaning employer. Oo, nagaan gyud kay nagamay pud ang kaning income sa FGO tungod daning nato ang revision karon. Yes, actually yes, nagamay, pero si Mayor wala na siya naguna-huna nga unsay nawala sa ato ang LGU. Ang iyang gihuna-huna unsay maka-benefit sa ato ang mga tawo. So niingon man ang EODB nga likayan nato ang mga fees nga expensive kaayo nga fees or dili angay nga fees ug kanang mga dokumento nga dili na needed, dili na nato sige og pangayuan pa ug dili na ta magsige og charge. So kana nga butang maybe gamay lang sa kato akong gisample nimo 150 ra ang yang na-save, no? Pero totalo na to na tanan nga establishments nato diri nga pila ka thousands, maybe dako ang losses sa nawala ang sa LGU, pero dako kayo nga katabang sa mga negosyante. Feedback sa mga negosyante kunsiyan sa imong istorya. Mo na karon nga gusto gyud nato nga i-publish gyud ni nato, gusto gyud nato ni i-advertise, no? Kay gamay pa siguro ang nakabalo, ang aware ani nga wala na day sila ning bayad og health certificate sa ilahang mga sako. Ano sa nagsugod diyan? Nagsugod ni siya adtong December 12 siya gi-approve. So by January wala na ning reflect sa business permits ang charges. Karon na tuig. Karon nga tuig. Dako kayo ug na save ang mga negosyante nato. Daghan po nag-istorya nga mo din natingala daw sila, nagamay na daw ilang bayronon. Pero wala sila kabalo nga yun na dili pa tanan gyud aware nga nganong nagamay. Mura ra nag sa ato ang electric bill ba nga di ta kabalo nganong nagamay man ni kay daghan mga charges wa nato basaha. Nga nangawala na di ay nangagamay na di ay nahiyos na di ay inani pud ang ato ang business permit. Mo tan-aw bitaw ka sa resibo taas kaayo, no? Na kapuyan ta mo basa pero i-detalye na daghan kaayo na ang changes nga nahitabo din na karong 2024. Katong sa itong bayron sa garbage? Sa next na po na. Sa next na po na. So, sa ato ang number 1 lang na siya nga kanang mga advantages nato karon nga mahatag sa ato ang mga negosyante. Ang sunod nato nga gusto po nato pasabot or i-share sa ato ang mga viewers karon, especially again sa kating ato ang business community. Imagine Sir Bernal, we have 4,000 plus nga negosyo diri sa Osamis. Registered na siya karon. Muna siya ang ato ang nakuha nga kanang number, no? I think it is increasing year by year. So nanaputay good news na pod sa atong especially kani atong mga lessor lessee kaning nagpa-rental bitaw. Ang negosyo nato rental atong negosyo, atay building atong gipa-rent na sa og mga tindahan sa ubos baka haron offices sa taas or nabatay mga apartments inana. So natay ang sa una ang garbage collection is mo reflect automatic sa ato ang business permit. So ako'y tag-iya sa building, ako mo'y gitawag nga lessor. So ako ang owner. So inilukat na ko business permit kay akong negosyo is paabang inana. Magbayad ko og garbage fee which is 3,000.
No, pero depende po sa size of the business. Pero usually makita na ko 3,000 inana. Dayon, ang nag-abang nako silong butang tag upat ka tindahan nag-abang. Sila mukuha po sila business permit tagsa-tagsa. Sa ila pong business permit, magbayad po sila o garbage fee. Garbage fee inana. Okay, magkasabot ta ana no kay per doorman, per stallman siya. Naman po siya garbage. Iyang tindahan na may garbage. Pero si lessor, ako, wala ko nagpuyo din ha, kay kana siya nga structure, kana siya nga building, puro man paabang. Puro man ay gaabang. Ina. So, puro man sila gabayad o garbage fee. So, karon sa 2024 nato, gisugdan nato, gi-change na pod sa ato ang mayor, and of course upon the deliberation of the city council no kay gi-studyuhan gud kayo pod ni og ayo sa ato ang mga councilor, sa ato ang vice mayor before ni siya na approve nga ay kinahanglan din nato i-change. Karon natay gi-change ana, only the renter or only the lessee shall pay the garbage fee in a lease arrangement agreement or contract. Ang owner wala na. So again, nakuha na po, nangita na po ko og mga business permits. Ako na pong gi-compare, Sir Bernal. Na atay isa ka business lessor ni siya, no? Iyahang negosyo. Sa 2023, ning reflect gyud nga na siya gibayaran nga 3,000. 3,000. Sa garbage. Last year, sa last year. So, Pagka 2024, wala na garbage fee. Wala na 3,000. So ang iyang bayad na bayaran minus nagamay, no? Nagamay. From 73,000 ang iyang gibayaran karon 69. Kay nag-ubos pod si mayor's permit fee. From 5,000 to 4,000. Ningon ana. Kada kon siya lagot ng owner. Ang owner, mo'y dili na mo bayad. So, akong gi-awhag or kuan na ko ang mga lessor, no? Kaning mga owner sa mga buildings or balay nga ginaparentahan nila, tan-awa, i-check inyo ang business permit, ang resibo sa inyong business permit. Tan-awa din ha, dapat wala na garbage fee si owner. Ang owner at ang lessor. Naog yun, gabayad yun. Silang duha nagbayad. Maski wala din ha puyo, wala din ha gahimo og balay. Wala gipuy-an sa owner ang building. Mubayad gihapon siya. So actually daghan na kaayo nga mga businesses ana nga nag-complain sila previous years ago pa nga dubli lagi day atong bayad, no? So karon nakita ni mayor na nag-listen siya sa mga mulo sa ato ang mga negosyante. So nakita niya nga kinahanglan only one will shoulder the garbage fee. So totong palawman, sa rason ni mayor nga iyang himo ni nani nga atong kuanda atong ta bayad og kanang garbage fee na to ang mga owners. Iwala to siya sa rason. Ug kana kay gitutukan gyud na ni mayor no nga kung anon gyud nato balanseho nato, giayon niya balanse nga para dili kaayo madak-an ug dili na magdubli-dubli. Ang ato ang bayran, kinahanglan atong i-streamline, kinahanglan mo identify ta kinsa ra gyud ang dapat ang mobayad. So again, dako na pug kay nawala ang LGU, pero never mind, as long as para sa katawhan, mao ra gyud na ang purpose ni mayor, mao ra gyud na iyahang goal nga para ma-business friendly, para magaan-gaan ang ato ang mga negosyante, magaanan sa ilahang mga bayrononon. Sa mga slow nga kuan, happy ang tanan, bahala malugi ato. Oo, kay na-appreciate man sad sa atong mayor nga atong mga negosyante karon ang ilang gipang declare sa ilahang mga sales, sa ilahang taxable amount is kanang kuan naman insakto ilang pag-declare. So wala na tay ingon nga kanang nanglimbong bitaw
So si gobyerno dapat lang pod muhatag pod og insakto pod nga services. Posible ka nga sila nga mga daghan pa nga itong mga negosyante tungod ani diri sa product niyan. Kana siya maka-encourage na siya samot no nga diri sa Usamis ginatutukan gyud nato ang mga gipangbayran, ang mga taxpayers nato ato yung gipalangga, ato yung gitagaan og pagtagad. So si Mayor mo na nakabantay ani nga kuan, ani nga sistema. Kay upon hearing the kanang mga comments and mga requests sa ato mga businessman, iya gyud nang gi-consider dayon, iya dayon na nang giatiman, gitutukan dayon nga unsa man day na nganong nahimo maning problema asa man di ay ang sipyat ani, asa man di kinsa may kinahanglan nga mo improve ani. So kana gi-address dayon ni Mayor. Revisit ato ang ordinansa. Dapat revisit. Implement ka niya ato, dugay na ni siya nagawa. Dugay na gyud siya, Sir Bernard, since 2013. 2013. From this book ato ang gibasihan diri tanan taga-base sa ato ang mga business taxes nga ginabayaran. Kutsal level ba? Na siya dinhi. Level ba ang bayro nun sa gagmay ug dagkong negosyante? Sa garbage? Mura dili pareho kay naat sad tay nakuha nga isa ka business establishment ning bayad siya garbage fee of 6,000 ata ni. Yang garbage fee Last year? Same karon og kuan. Actually ang fees no the same ra, wala po siya nag-increase. Just give me a moment ha. Ako lang yung kuanon, ako lang yung klarohon pila ang garbage fee. 7,500. Sa isa ka establishment. So kani siya mo depende ni siya depende sa gidakon og line of business ata. So pero naa na siya, nadetalye na siya diri sa ato ang business tax code. Na detalye ni siya. So ang main essence aning ato ang 1288/2023 nga ordinance kaning about sa garbage is maulang gyud ni nga ang lessee ra gyud ang mag-shoulder sa garbage fee. Mao ni ang pinaka best point ani nga kaning ordinance. Although daghan makita nato Sir Bernal sa uban sections din nga kinahanglan ta mag-segregate, kinahanglan ta magbutang sa ato mga garbage bin, pero this one is really an advantage sa ato ang mga negosyante. Tama lang po, yung reason wala man po kapuyo kaya sa yes, mo na ilahang reason kay ang nagrenter ang nagrent si lessee or gitawag nato renter mao man ang nag-create og basura og moopoy manghipo si ang basura. Manamitan si reason para sibo bayron mo. Oo. Kay na may mga negosyante nga ang ilang line of business is kanang mag-rental parental. Kung sa nag-implement ko dyan? Kuan gihapon ni siya ato po ni siyang December nagsugod. Dayon December 12 ata Sir Bernal no. December 12, 2023 dayon gisugdan na dayon siya implement atong pagkuha na nato sa business permit. So again, ako na pong iauhag ang atong mga lisor ha, tan-awa inyo ang mga resibo nga dapat ang 2024 nga resibo wala na garbage fee. Dapat pareho na siya ani, wala na garbage fee. Ang sa 2023 na So dako na po kay savings. Ang leaser na wala ang katong lease, katong gabang yun na. Naagihapon. So i-check na ato ang mga leasers nga mga negosyante, mga owners of buildings, owners of mga structures or houses nga ginapaabangan nila. Arita sa ikatulong good news. City Ordinance number 1292, good news gyapon ni siya. Good news gyapon 1292 ikatulo nato nga mga malipay gud siguro ang mga negosyante ani nga makadungog no. And para pud ni sa ato apong kinatibuk-an nga peace and order. So si Ordinance 1292/2024 gi-create ni siya para ma-exempted ang mga business establishments from paying the payment of inspection fees sa CCTV cameras or surveillance cameras. Kani siya ato gyud gi create nga
kining ordinansa not only to give savings to the businessman but also to promote peace and order in the city and to encourage all establishments to put up CCTV camera sa ilahang tungod, sa ilang sulod or gawas sa ilahang business site, no, surrounding their business establishment. Kani siya kay makatabang magyud ni siya sa ato ang pag-maintain sa ato ang peace and order with the CCTV cameras. Malikayan na nato ang mga kawat, malikayan na nato ang mga pickpockets, mga hold up, mga carnaps, ingon ana, kay makita naman nato, ma-capture naman nato. And of course, with by putting up CCTV cameras, we should be willing to share the information to the rightful sa police, inana, no, especially kung naay mga kaso-kaso nga na sila gina pursue nga mga kanang nag-violate, mga violators. Pero magdepende po na specification ang CCTV siya kasi yung hindi kayo nindot pa nga ilang taon for compliance lang. Yes, we understand nga medyo kung gusto kag high-end, syempre mahal, like cellphones, di ba? But depende ra pud na. We do not really require pa nga the establishment to put up. But we encourage those who already have CCTV, you can put plenty pa, you can put more, no? Kay di na ta mahadlok, wala ni bayad. Again, mapakita na sad nako ninyo ang comparative resibo sa 2024 and 2023. Sa isa ka establishment, gi-chargean siya og 4,310 for CCTV cameras. Kay tag 50 pesos baya na ang per camera sa CCTV sa charging nato based aning ato ang revenue code. So na-charge ni ang company, isa ka company og 4,310 under the title nga mechanical inspection fee. So CCTV di ang gina-compute nila ani. So sa karon sa 2024 nila nga resibo wala nay charge. Wala nay charge sa CCTV. So kani nga establishment dako gyud kay siya na save karon nga year. Naka-save siya katong 15,150 plus 4,310 nga savings niya. So 20 na, almost 20,000 yahang na save. Dapat kita mga kanang business establishments tan-aw na to, i-check na to, i-double check na to atong mga resibo, i-compare na to 2023 o 2024. Dapat sa 2024 wala nay mo reflect din ha nga mechanical charge charging the quantity of the CCTV cameras you put up or you installed in your establishments. So karon pwede na mo magtaod pa og magdugang og daghan pa nga CCTV. So wala na deterrent nga mag-install ka daghan sa kaliko. Wala na limit. Yes sir Dong. Separate ang bayad sa inspection sa CCTV o ang bayron sa CCTV separate na siya. Usara na siya Sir Dong sa bali na butang na siya under sa inspection fee. Nga inig-inspect nila pila ka buok imong CCTV, i-compute na nila times 50. So muna na i-charge na dayon na siya automatic sa imuhang balayro nun. So wala na libre na siya karon. Dapat karon dili na siya mo reflect sa inyong resibo ha. Kaning sa 2024 nga resibo mga business establishments, business owners, store owners, tan-awa inyuhang kuan, tan-awa ang inyuhang resibo karon sa 2024. Daghan na nga wala. Na negosyante ko siya say kan negosyante niyo ka ako mag-negosyante sa amin so say bati personal. Actually kani siya nga CCTV cameras dugay na po ni siya nga mulo sa ato ang mga negosyante nga naman nga ma-chargean pa man tag CCTV nga
magamit biya na siya sa ato ang mga pulis, no, nga mo biya pud nay basis or mga recordings nga madakpan nila ang katong, excuse me lang ha, Tungod sa kuan, CCTV. madakpan nila ang mga violators or ilang gigukod or kinsa batong mga kawatan ingon ana. So kana again, because of the katong fellowship bitaw nato sa businessman atong we had atong March ba to. So tanan-tanan gi-kolekta gyud na sa memories ato ang mayor. Iya gyud na dayon gipa-address nga bingano ka di tuod no nga nganong naman tay charging ana. But it was not illegal because naaman gyud diri sa ato ang ning follow ra man gyud puta sa ato ang 2013 nga revenue code. Pero karon the city saw the need to help the businessman and to again encourage the businessman to be active to be active participant sa ato ang community by ingon ani nga installing your CCTV cameras. You can help maintain the peace and order in the city. So kana siya nakita niya, why don't we just exempt, no, nga sige dili ta mo charge para ma-encourage ang mga tawo nga even sa balay mag-put up tag CCTV camera, dako kay na siya nga tabang. Ang mga ang mga evildoers kintahay, makakita sila nga, uy, naaman ni CCTV, magpanagana na. No? Ato rin pagkaro ang local government nato god nagkuan gyud nga kinahanglan mangayo po yung inanin nga koleksyon sa mga CCTV kana si Public Act 7160. Pero dito sa Osamis, si Mayor gyud gikuan. Giveaway. Palitan og pamagi na ma-exempted siya. Dili na mabugatan si negosyante kay gusto man sad pudta nga naagyud pud tay CCTV kay ang LGU is already starting to set up public CCTVs. Pero giuna pa man nato ang katong mga kuan pa, mga selected areas pa nga katog yung prone yun kaayo sa kuan, pero dili pa nato malukop dayon. So we need your help also, we need your participation also, your kanang ingon ana nga kita magkahiusa ta nga mag-prevent ta crime sa ato ang city. With this effort sa atong LGU, ang tuo ko nga ato ang mga business sector ato mga negosyante, encourage ko sila pamunta og CCTV sila mga kuan. Ingon ana. Libre naman, wala naman sila. Dili na ta mabalaka pa nga daghan tag bayro nonon. Nga inig inspection, agoy di na lang ta mag-put up kay magbayad naman pud ta ani. Imagine 50 pesos usahay kanang 50 pesos dako na biya pud na siya nga matter pod. Every year biya pud kagabayad sa ana no. And we know that we don't only use one CCTV camera, no, the more the better man gyud. So daghan patag mga kuan, daghan patag ipanguna-huna nga unsa pay kaayuhan, unsa pay kaayuhan sa ato ang mga negosyante kay ang mga negosyante, ang negosyo sa Osamis mo magyud na ang heart and kuan blood sa ato ang syudad nga mo move on ta nga para mo asenso ta yun ana by looking at the businesses, the presence of the economy, how active is your economy. Di na nato makita nga uy kaning lugaran ni asenso na gyud, kaning lugaran ni daghan na gyud tawo mo anhi kay mao ni mao na. Sa tanaw mo sa mga business establishment ko dyan, halos ba na yung mga CCTV? Halos na ana pero katong mga especially itong mga bag-o nga wala pa gyud pod siguro. So kana sila ato na encourage daghan man kaayo wide range man ang mga klase sa CCTV. We don't really need high end but kanang regular standard CCTV is already a very big help sa ato ang crime prevention efforts. Naka-mention ka ganina ato ang base sa record kapin nasa 4,000 hapit na mga 5,000 ato mga business establishments. Dili pa pod, sobra na sa 4,000. Sobra sa 4,000 na siya.
Unsa man siya increasing ang tuwang kuan karon nga tuwang Yes, Sir pag- Bernard. daghan siya. Every year ga-increase ang ato ang kuan, ang ato ang presence number of businesses. ay daghan mo Yeah, pasalamat sa tani, appreciate sad ang LGU no nga ang atong mga businesses diri sa Usamis nakarehistro gyud. O bayad gyud sila og kanang nagyud sila yung mga business permit. So naagyud sila yung mga dokumento. So insakto gyud sa nga pamaagi ang pagnegosyo. So wala kayo tayo diri siguro negosyo nga kanang nagnegosyo din walay papilis kolorong. Yun na wala. So sa kanatong mga panahon So dako po kay na nga appreciation sa ato ang LGU, sa ato ang mga negosyante nga ingon ana ang ato ang mga negosyante dinhi sa Usamis. Nakiguyog gyud siya sa nag-cooperate gyud siya sa ato ang LGU requirements ingon ana ang para gyud nga ang kaning ato ang syudad gyud sakto gyud ang palakaw ang pamaagi. Kung saan na ba'y business establishment rin na close kay walay business permit? Ma-implement gyud na siya, Sir Dong, kay we discourage ingon ana kay it's also for the protection of the consumers and dapat lang na mubayad pud siya og anang national tax ana income tax ana dapat i-register. Ayun, sa pagdong kay sa karon sa mga negosyante bitaw magagmay dunay manukod mo reklamo mo gugod to mga negosyante nga nakakuha ng business permit ay mutukod niya walay nakoy nakita nga business establishment man ba yung close na karon katong kung okay ra ka ang ibas. Siguro kulang sila sa mga requirements. Dapat mo conform ta, mo comply ta kung unsay kulang. Like for example, kintahay magtukod tag business, magtukod tag building, not only business no, magtukod tag building sa suba di gyud pwede. Di gyud katagaan gyud ana. Maskin pag unsaon nimo og drawing, di gyud siya pwede. So katong mga dili pwede, dili gyud nato matagaan og business permit. Pero tanan sa na comply, naagyod business permit. We also don't want nga magnegosyo ta nga magtago-tago ta uy. Kay wala tay business permit. Kay anytime madakpan biya sad pud ta. So natay resibo, natay gabayad tag insakto nga tax. Yun ana. That is also one way of helping. Kinaman ta sa ato ang syudad. So the syudad cannot improve if the citizens will refuse to improve, to go with the improvement. Also, dili makikooperate, lisod pod. So kita tanan dinhi gusto nato nga magnegosyo ta in good faith. So ang government po muhatag pud sa serbisyo in good faith sad also. Mura ra gud professional ta nga kinahanglan mo take sa ta og licensure exam before ta makaresita, before ta makapanambal. Dili ta matawag doktor no kung wala tay lisensya. So mura po na sa negosyo nga dili ta pwede mo operate kung wala po tay lisensya. Anyway, himo ang tanan sa LGU ang buhaton para mapagaan sa batos ng sultan karon ang kanang kahimtang sa mga negosyante ba usapod kung bayad ka og tax magsayod mo ka nga ang imong ibayad mababalik ra pud sa mga tao. Makita gyud nato diri sa Usamis nga how your tax is working for you. Makita nato no even sa kanang sa mga eskwelahan, sa atong infrastructure, sa ato ang education, atong mga medical services, social services, present and very, very active. Palain pa ko dyan. Yes, Sir Nuncio. Chairman sa Senior Citizen sa Konsiyon, sir, actually mo sa bagong programa sa Tumayo, mga pre-medication program. Kana siya no kay grabe expanded na gyud ang ato ang social services no, dili lang kay zero hospitalization o zero burial assistance ingon ana kun dili nakita na pud ni mayor nga
kulang pa kabalo ka ang si Mayor ang iyang heart no naagyud sa mga tawo sa ato ang sa Usamis. Isip siya negosyante pud siya, isip professional lawyer sad siya, and isip empleyado pud siya no kay nagtrabaho man pud na siya before siya nahimong mayor. So na feel good niya ang katawhan, ang general masa bitaw. So nakita niya nga grabe pag yun ay kaayo ang gastuhonon kung magdaot ta dili lalim diri sa Pilipinas no nga magdaot ta kay minimum ra ang ato ang PhilHealth. So most of the time napagyud tay mga excess nga bayronon. So okay na nakatabang na si Asenso Usamis sa ato ang hospitalization. Pag human, pag discharge, na pa man pud ay maintenance, especially for kanang lifelong maintenance ng tambal. So nakita na pud na niya ang need. Karon yan na pong gisugdan nga tabangan na pud ni nato sila pinaagi sa tambal na pud nga atong mahatag sa ilaha. So again, pasalamat po ta sa atong mga negosyante na po diri sa Usamis no nga nitabang gyud sila sa programa ba nga nakasabot gyud sila sa panginahanglanon. So kaning mga negosyante unsa to nga pharmacy gani ang una gyud nga murag atong gitay up nga kauban sa atong programa nga makakuha ta nila, makasupply sila og tambal Susana Pharmacy ba to. So nakita pud nila ang urgent need sa gobyerno nga motabang aning pasyente. So sila pud willing pud sila nga muhatag pud sila og price sa tambal nga dili pud mahal no nga win-win solution, tanan-tanan malipayon. Kung pumunta na negosyo, kaya ba ka masustain sa LGU at sa administration ka na? O daghan kayo mangutana no, daghan siguro kaayo nga magduda nga giunsa man na, unsaon man na. So naara gyud na sa pag-manage sa ato ang kaban, pag-manage sa ato ang financial status diri sa ato ang city. Muna nga ato ang leader si Mayor Indy diri sa Usamis, and then sa province si Gov Henry Waminal, and then sa ato ang distrito nga si Kong Ando Waminal nga ang ilaharag yung hunahuna is unsaon pag-improve sa lives sa ato ang Misamisnon, unsaon pagtabang, unsaon asenso aning mga tawo nato diri. So mo na nakita gyud nila nga kinahanglan ayuhon nato manage ang ato ang pundo, mangita tag resources kani silang Kong Ando mo na nilang mga ilang trabaho, silang Gob maabot gyud dito sa Manila. Ang ingon si Gob gani nakita nakakita ko sa iyang ang live na interview nga bahala na kuno og magkaupaw-upaw siya basta makakita lang gyud siya resources nga nga unsaon pagpatabang, unsaon pagpadala, unsaon pagdugang sa mga serbisyo nga naana nato diri nga naato nang na experience. So inana gyud pag-manage sa financial, dili ta magbasta-basta og kuan kanang gasto. So tanan-tanan nato nga mga procurement ni agi gyud na og thorough canvassing, so thorough price comparison para makakuha gyud ta og katog yung pinakabarato nga price nga dili malikayan nato ang overpricing. Only in Usamis. 3-in-1 services no. 300,000 ato ang centenarian. Dayon ato ang hospitalization. Naapay medicine na pod karon nga programa nga maintenance nga expenses tagaan na pud tag help ana. Kasalan ng bayan karon coming next month na. Dayon unsa pa daghan pa kaayo sa pa mga maintenance school scholarship maintenance sa senior citizen dili ni direct nga madawat nila kini mo ni yung gitayap na to sa pharmacy. Kuan na siya gihapon Sir Dong kaning bali once naay pasyente nga
kinahanglan siya og lifelong maintenance nga mga tambal, muani sila diri sa ato ang LGU natay section din nga maora na ang trabaho no nga kaning zero hospitalization nato nga counter karon ang medicine na pod. So dinha si LGU ang mo provide, ang mo palit og medicine para nimo. Ato lang karon sir, kato bang gikan sa ospital ang makabil nga ani o katong bisag wala na ospital makapangayo og kuan kaning assistance sa maintenance? Katong dili exactly nga kinahanglan mo hospital gyud ta, Okay. no? Kay ang kaning naay mga maintenance nga lifelong maintenance naman na sila mga records pud sa mga hospitalizations nila, and naagyud po na sila mga resita sa doktor gyud. So dito ta magbase. So wala ba ni siya kuan sa regardless sa amount namon gyud nga tambal nga mahal. Doon na pa na limit sa kuan kanila pwede mahatag nga amount. Dili siya Sir Bernal, just like the hospitalization case nga wala man ta nagingon nga up to 100,000 ra ha. Yun na wala man. So depende sa unsay kaso ug unsay sakit. So finally unsa man siya weekly, Ang maayo, monthly? Depende na siguro sa resita. Depende sa Hindi ko humot ng tambal. Ang resita kay base man na siya sa resita. Okay. I don't think nga ang doktor mo resita 1 year nga resita kay anak man na resitaan ka for example 1 month, then after a month mo adto na pud ka update na pod og kuan pa ana calibrate na pod og unsa na ug makina pa i-calibrate na sad kung sakto na ba ni muundang na ba kani nga tambal or dugangan ba ingon ana. So ang sistema ani ihatag mo ani ang katong pasyente, ipakita ang iyang medical records. Dili sa pagkwarta ang motor sa musika. Yes, Sir Bernard. Si LGU ang mubayad sa imuhang tambal. Indot kayo nga kuan only Sa senior citizen nagita. Unique kayo itong mga services diri Sir Bernard oy. Kay 1F 1P wala na sa uban. Wala na sa uban. Ang centenarian nga city, province makahatag og maka-counterpart og equal amount sa national. So making it 300,000 ang madawat sa centenarian. Nya kaning hospitalization wala ni sa uban. Kani pag yung kasalan ng bayan twice a year ga-hold ani ha. O kaning pamaskong handog only in Osamis, only in Misamis Occidental from 2019 up to now wala gyud laktaw, wala gyud tuig nga nalaktawan nga wala kapanghatag og pamaskong handog ang mga LGUs diri sa ato ang Misamis Occidental. Diba? Bisan wala eleksyon, continue. Bisan wala eleksyon, bisan og kining regular nga basta kay mao na gyud na ang ato ang programa sa LGU gyud. Maski walay fiesta, magkuan ta, magkasala ng bayan ta. Ako klaro ko. Family. One example tong maintenance senior citizen lang. Murag na aman gyud siguro kay maintenance tingali Sir Dong. Nagagad din siya. Senior na baka dili exactly senior. Tanan. Dili exactly senior. Okay, mahal nga kung tambal. I-interview man sad na siya. Then basihan man pud basahon man pud nato ang history sa imuhang sakit inana. So nanatay mga in charge ana nga mo qualify baka. Napay sa ka-concern mo siya, but napay idea ni. Doon na kayo nadunggan nga kanang senior citizen ba, bagong na senior citizen na yung dili siya makaabil sa kanang social pension kay magpaabot og islat tinuod na siya. Kanang SOCPEN na to in the first place gikan na siya sa national sa DSWD. So kita dire sa mga LGUs maghatag-tag kinsa man atong mga senior citizen. So pag abot dito sa national mag-check na sila og kinsay ma-avail sa kanang program. We have to understand nga kaning SOCPEN is not for all
senior, it doesn't mean nga kung 60 na ka, you are already entitled to SOCPEN. Remember, kaning SOCPEN, ang una priority ani katong wala gyoy zero gyud, katong walay madawat nga pension from SSS or GSIS, or katong mga indigent family nga na ay senior. Pero ang nahibaw-an nako nga kaning SOCPEN, kada barangay nananay gina allot nga slots gikan sa DSWD. So for example, barangay A gikan sa DSWD, sukad pagsugod sa SOCPEN, gibutangan niya og 20 ka senior citizen. So kaning barangay A, 20 ka senior citizens ang makadawat og SOCPEN. So kung mamatay ang isa, pwede mapulihan. As long as dili pa mudugang si DSWD og listahan or additional slot, magpabilin gyud ni siya nga 20. Karon kintahay namatay ang isa. Then wala pa may nag-senior. 19 ra ang slot. So naman ko'y sobra. Ako na lang ning i-share sa pikas barangay. Dili daw na siya pwede ingon ana. So magpabilin maghulat o kanu saan na ay ma-senior. Mo nang kung naay bag-o nga ma-senior, siya ang maka take over sa bakante nga slot. Dili siya pwede i-share kay once i-share nimo ni siya, mabilong na ni siya forever sa barangay B. Na karon na kung kay isa ka senior, dili naman to siya pwede bawion. So ana na siya mo na lang gyud na ato ang kanang we have to there's the need to understand sa allotment aning mga SOCPEN gikan sa DSWD. May napasabot ko siya kay daghan nagpahay ba inanay nga ano nga lulog-lula doon kay na-appeal sa social pension. Pareho ra na sa 4-piece nga national gihapon. Pero syempre of course si national mag-base sa kinsa nga atong gipanghatag nga listahan o kinsa nga senior atong gi-forward. Pero dili ang mabalaka siguro itong mga one-appeal pension kay atong last ka kuya na to si Governor Henry. Di ba, ni-promise to siya nga katong wala na appeal sa social pension. Maningkamot siya. Yeah, maningkamot siya nga madugangan ang number of our SOCPEN members. Maningkamot gyud siya og kuan ana kanang mag-create siya, mangita siya programa nga para na pud sa ato ang equivalent sa ato ang SOCPEN. Tagaan po niya na before pa kuno sa December, murag daw siya ikuan po nihatag po na. O hinaot unta magampo ta nga mapaspasan na nga programa nga mga plano ni Gov. So only in Misamis Occidental ha. So daghan nga to ang mga kuan dura pa pumunta na. Wala na sige social ato nang paw nagimuha ng mensahe siguro sa naglantaw to karon. Sa mga nagtan-aw nato karon, kuan kaayo nako nga proud kaayo nako i-share ang ato ang mga bag-o nga mga ordinances nga makatabang sa ato ang mga especially sa ato ang business community, sa ato mga businessman. We really hope nga sa paagi nga ginagmay lang ni nga paagi nato nga small steps no kay big steps baya start from the small steps baya gyud. So pinaagi sa ingon ani namo nga mga gibuhat karon, we really hope nga nakatabang ni siya dako sa inyo, appreciate ninyo ang effort sa ato ang mayor nga para matabangan ang ato ang business sector para mo expand pag-ayo ang ato ang economy diri sa ato ang city o para kita diri sa Usamis ma-encourage gyud nato nga ang atong mga katawhan nga mag negosyo dinhi and we will be attaining sa ato ang damgo nga kita diri sa Usamis is a business friendly city. Si City Councilor Cecil Cook. Daghang salamat. Ayun, punta na din siya.